Talaga pong napaka-exciting tsaka thrilling or napaka-entertaining nito ating pinuntahang pet expo, exotic pet expo to be specific. At ako po kami ng anak ko ay namangha kasi first time po namin umattend ng ganito. At first time namin makakita up close and personal ng mga ganitong klaseng ball pythons na kung saan po ay napakaganda nila, napakagandang tingnan, napakaganda pagmasdan at napakatahimik nila, napakabait. At sang-ayon nga dito kay Sir JM ng Teoglac Exotics, dito po natin sinimulan yung ating video, ito ating vlog kasi nga po ay siya yung unang dinatnan namin dito sa entrance, at napakaganda nito kanyang mga alaga. Ang dami po namin natutunan sa totoo lang kasi po dito ay pinaliwanag ni Sir kung paano siya nagsimula, kung paano siya nag-breed, kung paano niya napaparami, paano niya nakapalaki. Kung hindi po ako nagkakamali, nasa 122 yung kanyang ball python. By the way po, ang tawag po dyan ay ball python. Ito po Sir JM, shoutout po sa iyo Sir at sa iyong Teoglac Exotics. Siya po ay taga Las Piñas. Napaka-educational, informative ng iyong mga sinabi sa akin. Shinare niya, hindi po siya madamot, napakabait na tao po, siya daw po ay nagsimula rin mag-alaga ng bully before, nag-bully rin daw siya, pero ngayon he's more into ball pythons, exotic pets, kasi para sa kanya is docile sila in a way na sila ay tahimik lang. Alaga nga raw po ito ng tamad. And next, ayan po, iba-iba mga klaseng breeding niya, ng mga napalabas niyang mutation ba or morph, parang gano'n, Ang gaganda po ng kulay. Merong leopard mystic mahogany, leopard mystic 20,000, iba-iba price po, may 20,000, may 30,000, may 35,000. Ang ganda ng mga kulay. Pero siyempre, kami po, ako, anak ko, ito isa 16,000, ang ganda na. Pastel pied male 16,000. Tinuro din po ni Sir JM kung paano ma-distinguish yung male at saka female. Okay, sa display cabinet niya rito, yung kanyang glass cabinet na kung saan naka-display yung kanyang mga pythons, nakalagay po yung anong klaseng python, kung magkano price, kung male or female, para mas ma-assist yung mga customers. Pinaliwanag niya po na siya daw ay may gumagamit ng, ang tawag nito, gumagamit siya ng incubator. Pag incubator, it would only take 55 days for the snakes to hatch. Pagka daw po yung mother mismo ang mag-hatch, it would take 72 days, parang gano'n. At kung saan po ipapayat ng todo yung nanay. At syempre po, ang ano doon ay papayat dahil hindi kakain. So babagsik, may tendency bumagsik. Pero is pinaliwanag din niya na non-venomous itong mga ito dahil ito yung mga pythons. At the same time, sinabi niya na pagka daw ito ay kinukuha niya mga eggs, mas malalaki pa raw sa itlog ng manok. Pahaba daw ang itlog ng bawat isa. Ito yung kanyang 11-year-old na ball python, male po yan. Mas magaganda na raw mga napalabas niya mula dyan sa kanyang linya na yan. Imagine, nagsimula siya dyan, tapos ang dami na niya mga alaga ngayon, iba-ibang klase ng morphs, parang gano'n, yung term niya kung di ako nagkakamali. At iba daw ang style nung incubator, may pagka humid, tapos meron din siyang alaga mangilang-ilang mga bearded dragon. Ito 5K lang, tangerine female 5K. Yung isa po yata nasa taas, mas mahal. So ito, kailangan ninyo ng aquarium din, siyempre paglalagyan, tapos meron mga light ilaw na para ma-digest ng bearded dragon yung kanilang pagkain. At the same time, parang vitamins, parang araw, artificial sunlight. Ito mga ahas, pwede daw itago lang sa kanyang cabinet o sa kanyang enclosure para hindi rin makatakas. So ang thrill daw niyan ay pag pinapakain na.
Yun daw ang para sa kanyang thrill noon kung paano sila kumain. So no need for you to go to the zoo to experience and to watch how the snakes feed po pag pinapakain. Ganun. So mga pricey din pala itong mga alaga nila na to, no? Kasi rare nga po ito, bibihira mga nag-aalaga. Pero so far daw, because of the exhibits that they conduct every year, more or less, nagkakaroon ng awareness po yung mga tao, yung mga mahihilig dito. So dumadami yung mga nagiging aficionados, bumibili, nagiging customers, at nag-aalaga, nag-breed. At syempre po, kailangan ng permit para legit, ano po, DNR permit. Siya po ay authorized seller, authorized breeder. So pag bumili kayo sa kanya, automatic bibigyan niya kayo ng license coming from the DNR to breed. Siguro in the future, pag mga anak, to sell na rin. No? Ganun naman talaga yun. Kasi siyempre, katulad daw ng ball python, yung mga mangitlog ay 6. One time daw, nakapagpaitlog siya ng 9. Tapos, nabuhay lahat. So, normally 6 daw. Tapos, may mortality rate din. Pero yung sa kanyang na-experience daw, 9 yung kanyang napaitlog. Pero nabuhay lahat. Wow, congratulations sa'yo, Sir JM. Ang galing mo talaga. Nagkaan ang kamay niya. Ano po? At syempre, dyan nagsisimula lahat. Nagsimula ako sa mutation or morph. Tapos, nadami ng nadami. Ganun po yun eh. At the same time, ay medyo mahal sila. Comparative sa mga yung mga ibang mga inaalagaan natin. Normally kasi ako, inaalaga ka ng pusa, aso, or breeds na meron tayong binibenta. Siya nagsimula rin daw siya mag-alaga ng mga aso. Meron siyang bully, pero ngayon more on exotic pets, specifically ball pythons, bearded dragons, pero mas marami talaga kanya ball pythons. At sabi nga po niya, nakaka-enjoy, nakaka-relax. Yan po yung kanyang way of stressing out. Ano po? At marami po akong natutunan talaga, kami ng anak ko. At first time namin nakahawak ng ahas, ng ball python. Napakabait nila, no? Tahimik lang. At sabi niya, pagka daw kinukuha itlog, yun nga daw, may tendency manuklaw yung nanay. Pero hintayin lang daw na parang itatimingan lang yung momentum at para makuha yung anak ay itlog. Ayun o, hinahawakan ang anak ko kasalukuyan yung kanyang male na pinagmula ng kanyang mga breeding. Ayan. Retired na daw yan, yung kanyang alaga na yan. So kasama niya dito yung kanyang wife. Shout out po sa iyo, madam. At saka yung kanyang anak. Ayan, pinakita pa niya, pinlex pa niya yung kanyang braso, nakatattoo doon yung kanyang ibon dati, no? Nag-alaga rin daw siya ng African lovers way back 2005. So ito yung mga times na ilan pala mga mutations na merong available sa Philippines. Kung meron kang Fisher or eye-ring, ay nako, talaga naman big time ka na. Yan po ang in-explain niya, no? So diyan siya nagsimula. So kumbaga nakaka-relate ako talaga. At malamang po doon sa mga tao makakapanood nito, sana po huwag niyo kalimutang mag-subscribe sa aking channel Skipper TV. At please follow my Facebook page Skipper TV. Malamang po makaka-relate kayo katulad ko, kagaya ko na mahilig sa hayop. Ano po? So do not forget, own a pet and win a friend. At sa pagpapatuloy po, pupunta tayo sa mga susunod na kabanata nito. Ayan, kasalukuyan hinahawakan ang anak ko. Sample, yung isang breeding ni Sir JM, no? Napakaganda, mamahal. Imagine, 16,000, 20,000, 30,000, may 40,000 pa, and pataas. May 6 digits pa raw, sabi niya. Ganun pala kamamahal to, no? Parang mga aso rin, mga pusa, isda, ano po, depende talaga kung gaano kaganda. So syempre, kung kayo mag-aalaga nito, kailangan talaga you make sure na naka maganda yung enclosure ng ahas, kasi syempre mahal siya. At the same time, hindi naman po lahat ay sanay, katulad na namin, ngayon lang kami naka-experience ng ganito. So may tendency po matakot kung makakakita rito, papatay yung ahas, pero yung pala mabait, no po.
Ayan nga po, pinaplex niya Teo Black Exotics, Las Piñas, Metro Manila. Opo, Las Piñas City. So, salamat po Sir JM. Sumako naman po tayo sa susunod. At napakarami pong tao dito. Ito po ay nangyari noong Friday up to Sunday, January 31st up to February 2 sa Ayala Malls, Cloverleaf. Opo, ground floor. Ayan po, pumunta naman tayo sa kabilang booth. Meron sila rito mga bearded dragons din. Mas marami silang puro purely bearded dragons lang alaga nila rito. Ano po, yan, no? Makikita niyo ang ganda ng enclosure nila. Ang bearded dragon, ako ay na-fascinated dito kasi ang ganda po ng kanilang parang mas merong tayong interaction sa kanya. Tapos ito yung sulcata, hindi ako nagkakamali. Opo, ang mamahal pala ng mga mga pets na to. Pero napaka-interesante talaga kasi mas madali silang alagaan kumpara sa aso, sa pusa. Imagine nyo, hindi naman po sa may pros and cons dito. Pag nag-alaga tayo ng aso at saka pusa, so mas may interaction tayo. Tsaka ito yung mga common na alagaan. Ang aso especially, kilala talaga yan na man's best friend. Ano po? Kasi talagang ibang klase ang napatunayan ng historical background ng aso together with humans. For so long a time, magkasama po yan. No? Naging bodyguard. Po, maraming beses nang nakipagtanggol, nakipagdepensa ng aso, ang mga tao, ang buhay ng tao. Ang pusa, naman din, or yung interaction ng pusa ay sa tao is ganoon din. So, napakaganda po. Pero ang inyong setup ay apartment setup o nasa condo. So syempre, hindi kayo pwedeng mag-alaga ng mga aso o ng pusa na pwedeng mag-ingay. Kasi ng aso kakawin yan. Yung pusa naman po, pagka mating season, syempre, maingay din yan. Po. So yung mga bagay na yung dapat i-consider. Pero majority is positive talaga pagdating sa aso at sa pusa dahil sila yung mga usual na nakikilihan ng tao at proven na talaga sila. Tapos pagka maganda yung breeding nyo, maganda rin po syempre yung market nyo kung gusto nyo i-market. Ano po, hindi naman po lahat ng tao ay gusto i-market. At syempre po, once na mag-alaga tayo ng aso, whether it is a dog, cat, a fish, a bird, a turtle, or whatever, make sure po na meron tayong time at talagang dedicated tayo. Hindi yung ningas kugon kung tawagin, nagsimula lang tayo ngayon tapos after quite some time we will regret them na kawawa po, may buhay po yan. Katulad ng mga bearded dragons o mga snakes, they could last up to 20, 30 years more or less. Ngayon po yung sabi ni Sir JM based to sa kwento niya kanina sa akin. Ganun din po yung mga pusa at saka aso. Same thing with the birds. Po, mas matagal pa ang buhay ng birds. Ang pagong lalo na po. Mas matagal po talaga buhay ng pagong kasi kilala ang turtles or tortoise na hanggang ngayon sila yung parang longest living creature in the world. No po. So, yan po. Meron din mga iba rito nag-aalaga ng mga tarantula, mga spiders. Ako, yun. Ayaw ko talaga yun. Scorpions. No po. Siguro itong bearded dragon or yung turtle or tortoise pwede pa. Pero yung snake medyo... Ay, sorry Sir JM pero talagang iniisip ko pa rin. Ano po? Ito medyo interesting kasi may interaction kayo dito. Tingnan yung ganda. Hawak-hawak nyo. Ano? Ang bait. Ang ganda kasi something unique eh. Yun yung napaka-significant dyan eh. Hinahawakan nyo rin sila. Tapos, imagine sa selfie nyo, Facebook or YouTube or whatever. Diba, di pandagdag din ng ng subscribers. At saka syempre, pang TikTok yan. Ang galing, di ba po? At totoo lang na natutuwa po ako kasi ako kayo mahilig sa mga ganyang hayop.
At malamang po, marami pa pong mga katulad ko kagaya namin ang nag-aalaga na ganito o mahilig sa ganito. This is the time para ma-educate tayo. So, inayaya ko rin po kayo sa susunod na mga events. So po, meron po kayong time. I highly suggest po na maka-attend kayo. Ito po libre naman eh. Free entrance naman po. So, makapunta po kayo. It would take a couple of hours for you to spend para po ma-meet and greet itong ating mga breeders dito, mga nag-aalaga ng mga ganitong pets. Ako saan po ay matututunan ninyo, katulad ko, yung mga pag-aalaga, no? Based on how you can feed them, what to feed them, at napaka nga daw, walang ingay kasi pag-alaga natin. Yun ang iniisip ko eh, no? Kasi nasa apartment setup po kami, yan, no? Maliit lang na enclosure aquarium. So yun, kung isa o dalawa lang naman eh. Kaya lang ako po may tendency pag nag-alaga eh, isa, dalawa, dumadami. May tendency po ang gano'n. Kasi siyempre po, animal lover po ako, katulad nila. Katulad ng karamihan, katulad po nila. Ayan po, tinesting ko rin yan. Pinasok yung kamay ko dyan. Pagpasok ng kamay ko, parang nasa oven. Kasi kailangan pala, meron silang gano'n. May-heat up sila. At based doon sa mga kwento po na sa akin, kung sakali man po mag-brown out or paano, yung mga ganyan malalaki na, kaya nilang kaya nila na tagalan nang wala silang lights or light energy 1 to 2 days. Parang ano po, lalo na matured. Pero siyempre, mas maganda meron tayong ilaw talaga. So yun yung anak ko, mahawak na rin ang bearded dragon, no? Imagine nyo, parang gano'ng alagaan. Mukhang kailangan ko na naman i-reconcile sa asawa ko po kasi kontra sa dito sa ganito. Pero bearded dragon naman po ito, hindi naman ito ahas. Ayan, anak ko, ito nyo naman, no? Pero medyo pricey siya. Para sa katulad kung hindi naman po mayaman, medyo pricey, so kailangan pag-ipunan. Pero kung alam ko po na maganda ang magiging effect nito sa akin, ano po yung relaxation, ano, yung stress reliever ang habol po namin dito. At the same time ay siyempre fun. Yan. So magandang alagaan yan. Lalagay pa ni sir sa balikat niya, oh, hindi umalis, ganun lang. Diba? Ang galing, ganda. Yung iba kadalasan iiputan ganun. Siguro ito malamang iipot din sa ito eh. Oo, ayan. So maraming pwede. Ako alam nyo, sa totoo lang, kung yung aking property sa probinsya ay nandito sa Metro Manila or kung pwede na kami tumira doon at marami-rami ako ipon, marami akong pera. Hindi kasi tayo mayaman, ano? Malamang po, nag-alaga ako ng lahat ng gusto ko. Walang makakapigil sa aso, pusa, isda, bearded dragon, tortoise, ibon, yung mga tawag dito, cockatoo, cockatiel, African lovebirds, yan, yung mga parrots, malamang po yan, ano? Yung mga iguana, hindi masyado. Baka pati tigre, nalagaan ko eh. Basta kaya ng budget ko at may place po ako. Ang ganda oh, parang ito gusto ko itong mga ganito. Ang ganda po, napakaganda po tingnan. At saka tahimik lang sila. Opo, ayan. Ito ay parang meron siyang kinain. Tapos isinuka niya. Eh sayang naman, nirecycle na, kinain niya ulit. Tapos ang nakita ko dito, nilalagyan po nila ng kusot. Oo, lalagyan nila ng kusot ilalim, hindi ako nagkakamali. Para dyan, siyempre, kung dudubi sila, iihi. Meron silang, ano kumbaga, to keep them dry. To keep them dry. Ano po, yun po yung style mo. So, inayaya ko po kayo, nasamahan pa ako dito sa mga susunod nating i-feature dito sa event na ito. Napakaganda po, marami po ako natutunan at naglakas loob talaga ako. Pinapalang ko mukha ko, ano po, mga subscribers, skippers, welcome po sa aking channel. Kinapalang ko talaga yung mukha ko para magtanong.
I really take time to inquire a lot of things that I could think of para madagdagan yung aking knowledge, yung aking wisdom. Dahil ito ay kakaiba, first time po namin. Shout out po sa inyo. Shout out sa inyo mga bossing. Ako, ayan, yung mga Reptile Lounge. Ayan, bata pa siya pero grabe, imagine, sana all. Ayan, galing na kanila kompleto. Tsaka syempre, pag sila nag-exhibit ng ganito, may it really require funds, kumbaga, hindi nito naman kailangan makasali sa ganito. At least, makapag-alaga siguro kung sakali magkakaroon ng chance na po, malaking bagay na po yun. Maraming mga nag-aalaga ng ganito na mapapanood. Sana mapanood mo itong aking ginawa vlog dito sa Skipper TV para ma-share ko sa inyo kung ano yung mga nag-i-insight mo dito. Kasi ng Friday po, hindi ko nakapit. Saturday ito, napunta kami February 1st po. Dahil ito yung only time para makapunta kami. Dahil Fridays, nasa Bukawi Pet Market ako. At Sundays, nandun naman kami. Last Sunday, nandun kami sa Grotto ng hapon. Gabi na nga kami actually umalis. Gabi kami pumunta. Dilim pa, alas 4 na umaga. Nandun na kami sa Grotto Pet Market. At gabi na po kami nakaalis, mga alas 7 ng gabi. Ayan po Sir James. Si Sir Jack, shout out sa Sir Jack. Ayan po, ang dami ko rin natutunan sa kanya. Ito si Lulu. Ito naman ang alaga niya, mga gecko. Shout out sa iyo, Lulu's Geckos. Ang ganda po ng kanya mga alaga. Ito iniisip ko rin ito ang dami niya tinuro sa akin. Mas marami pa daw pala ito kumbaga sa ibon. Mas marami pang mutation ito. Ang gecko. Ayan, ang bait mga tuko. Nakahawak na rin kami sa wakas ng anak ko ng tuko. Siya ang galing At yung hawak-hawak na mahal daw yan. Dahil titignan ko, parang hindi ako masyadong fascinated sa kulay niya. Pero syempre, kanya-kanya pagtingin niya. Siguro dahil siya expert na kaya ganun po. Ang galing, ayan. Parang mas fascinated ako sa kulay yellow na yan. Ang ganda. At syempre po, iba-iba rin ang prices niyan. Eto, hindi ko alam kung ano ito, kung tarantula ito. Pinapakain na pala dyan, mga insect at saka gulay. Yung gecko, yung turtle or tortoise, yung bearded dragon. Ayan, dyan lang nakalagay sila. Tapos may mga tinatawag pa silang corn snake. Ayan, yung mga corn snakes, iba-ibang kulay, iba-ibang mutations. Parang gano'n Sorry sa term pa, hindi ko po alam pa pero excuse me, more or less naintindihan nyo kung yung gusto ko iparating. 4,500. Imagine gecko 4,500 po ay sugar glider. Ito po ay pair na 7 months old, pwede na raw mag-breed. 14,000 po yan. Ito yung pinaka ordinary na mutation niya po. Ito yung pinaka common, kalimutan ko kung anong tawag po. Pero anyways, napaka-interesante rin. Actually dati po, way back 2017, first time namin pumupunta sa Malabon Pet Changi sa may court ng Hulunduhan. Maliit pa po yung anak ko nung kasama ko. Marami po nagbebenta ng ganyan. Mura pa noon kung di ako nagkakamali. Pero siguro nasa thousands na rin. Parang gusto kong mag-alaga pero hindi ako masyadong na-attract. Time na yun, mas na-attract kami. Nag-focus kami na anak ko sa ibon, mga parakeets, cockatiels, especially African lovebirds. Kasi by that time, 2017, hit na hit talaga putok ang mga African lovebirds. Ito ay marami din noon pero hindi ko masyadong napansin kasi nga parang hindi siya ganun ka-attractive. Pero imagine, ang laki ng pinag-itinaas ng price niya, At madali lang din daw itong alagaan. Magaling dumami. At ayan po, mayroon sila rito rin mga alagang mga iba-ibang ball pythons, iba-ibang kulay, iba-ibang price. May male, may female.
Tapos ito may mga tarantula, may scorpion, may corn snakes. Ayan, ang gaganda rin ang kulay. Excuse me. Medyo pasensya nyo na po yung boses ko. Tapos may mga Burmese python dito. Ayan po. Ayan ang pinakamahal. Yung puting yan, no? Joke lang. Pero anyways po, talagang napaka-interesante nitong event na to. Mabuti po nakapunta kami na anak ko. Salamat po sa lahat ng mga organizers, sa lahat ng breeders. At ayan po, ito is pinaka-spectacular. Dati po nakikita lang namin sa zoo. Ngayon po ay nahawakan na namin up close and personal. Mas malapit kami. At napakabait pala nitong hayop na to. Itong iguana. Ayan o. Excuse me. Ayan si ate si Ate Galema. Kung napanood nyo, kung familiar kayo sa pelikula ng Zuma noong 80s. Ayan yung puting sa leeg. Hello ate, shoutout sa iyo ate. Ate Galema. Opo, ito na yung version ngayon ni Galema. Opo, nasa mall na siya. Hindi na siya kinakatakutan unlike before. In-explain niya sa amin dito kung gaano kabait, alagaan, at ito daw kinakain ay fruits, veggies, ganyan. Hindi ako nagkakamali, veggies. Ayan po, nahawakan namin anak ko. Ibang klase yung texture ng kanyang balat. At yan po yung pinapagapang nila sa mga katawan nila. Mababait din daw po yan eh. Kaya pala man nakikita ko nag-Facebook, nagti-TikTok especially. Pineflex yung kanilang mga alaala ng mga iguana. Ayan. So, ang ganda mahal din pala po ito. Babae, lalaki, lalo na yung mga matured na. At mabait siya kasi katabi niya yung bearded dragon. Yung bearded dragon nasa tabi niya, tahimik lang silang dalawa. Wala silang reaction, hindi sila tumatakbo, hindi sila maalis. Siguro, meron tayo na para miskapo sila o paano, pero madali rin pumili. Ito ay dahil cold-blooded na, kailangan ay pinapaarawan din natin. So, parang napakagandang exhibit po. Sana sa susunod, kung di ako nagkakamali, February 21st sa PICC naman po. Check ko yun at pwede po makita sa Facebook yung mga events, calendar events para for this year 2025 para po sa mga mahilig dito sa ganito mga pets. Pwede po kayo pumunta. Ayan. Nahawakan pa ni ate yung kanyang balat ay yung parang typical lizard. Okay, tapos ito yung Burmese python, yung nagkakabali, or ball python ba ito? Ano ba ito? Pwede nyo hawakan siya rin. Mabait din siya. Ball python din daw ito. Ball python. Ang ball python pala, mo sila parang hanggang 2.5 to 3 feet lang ang laki. Hindi sila na lumalampas doon. Unlike yung mga ibang snakes o yung mga ibang pythons na po. Katulad nasa leg ni ate. Matured na yan. Nandun lang siya. Tapos pinapa-anak nila yan. Tapos yung mga anak, syempre, hindi mo naman pwede alagaan lahat. So, umpisa siguro, natural na, ibibenta mo. Maghanap kayo ng market. At kung interesado kayo, you have the means, you have the place, may space kayo. Ito, lagay nyo lang sa isang lalagyan, pwede na eh. So, pwede siyang alagaan, pwede kayo mag-breed. Nakatalas ang ginagawa mo ng karamihan. At nakikita mo nga rito dahil hindi pa ganun karami talaga yung mga nag-aalaga. So, yung value niya, yung kanyang price ay talagang may mataasan pa. At ito ay civet cat. Ayan yung ibang klase mga sugar gliders. Yung kanyang classic gray, white face blonde, blue cystic, white,
Iba-iba pala sila mutation, platinum. Excuse me. Ito yung mga pinapakain nila. Oh, imagine, meron ng mga feeds para sa kanila. May special recipe na para sa kanila. Ano po? Ang galing talaga ng Pilipino. No? Ngayon dumako naman tayo dito. Siyempre, hindi mawawala yung ating exhibit para sa ating mga mahal na pets. Ayan. Nasa may bandang bukuran sila. Shout out sa inyo mga kuya ng Lucky Pets. Opo. Ayan. Sila ay nag-exhibit dito. Meron silang free na sinasample. May sample sila ng mga cat food. Ito ay mga sample ng dry food for kittens, for cats. Low sodium daw po ito. Kaya ano to, kidney friendly para sa ating mga fur babies na pusa. Sir Jerome at saka Sir Maki, shout out po sa inyo ng Lucky Pets. Sa dalawa ang naka-assign dito nung araw na yon. At naging kaibigan natin. In-explain nila po yung kanilang mga produkto na kung saan po ay Thailand produce pero Filipino product siya. Ako. So alam naman po natin pagka Thailand ang naging source ng production o saan ginawa, alam natin na quality yan kasi para mga Filipino rin po yan, ano? Shout out po sa mga taga Thailand. Parang Filipino din ang gawa nila, no? Nagkakahawig tayo ng diskarte, ano po? Siyempre parehas tayo tropical country. Ayan po, meron silang mga feeders, meron silang mga pet wipes. Mura po ang kanilang pet wipes, reasonable price po, alcohol free. Makapal po yan, marami kayong magagamit. Pagpahit sa mga mata ng mga for babies, mga exotic kittens, exotic cats, sa mga puppies nyo, yan, sa mga aso nyo, sa mata nila, sa ilong, sa bibig. So, hindi kayo mag-aalala na baka mahilab, mabulag, or whatever. Tapos meron sila syempre cat litter. Opo, ang iba-ibang scent po yan. Scented dyan sila. Meron lemon, may apple. Yan ang kanilang mga usual na scent. At yung cat litter na yan ay ginagaranti nila na talagang bagay na bagay suited sa ating mga fur babies, especially sa ating mga cats and kittens. Opo, mura lang din po yan. At meron silang tofu cat litter. Ito, safe ito sa ating mga pusa. At syempre, ito po ay natutunaw. Unlike isang style ng cat litter, yung kanilang pinakita, ito ay safe sa ating pusa, sa mata ng pusa, sa tenga ng ating pusa. Opo. Yan yung ating kailangan i-consider pag tayo ay bibili ng cat litter. Opo. At syempre po, katulad na sabi ko sa inyo, sabi ko nga kay Sir Maki at Sir Jerome, magvo-voice over ako kasi katabi natin dito yung sound system nila, napakalakas po. Baka ma-copyright tayo. Siyempre iwasan po natin yun. Magvo-voice over na lang ako, tapos alagay ako ng background music. Pang mahalaga po, may flex ko itong naging vlog ko dito sa event na ito. At ayan po, namigay sila ng sample free cat food, opo, na kanilang produce, no po. Tapos nagbigay po Sir Maki. Yan si Sir Maki, oh, shout out sa'yo. Isa si Sir Jerome, shout out po sa'yo. Nagbigay ng pet teaser or cat teaser. Oh, tuntua anak ko, yehey! Siyempre, di ba? Ayun si Sir Jerome, oh, salamat po sa inyo mga kuya. Kung mabait po nila, salamat po sa inyo. At ayan, picture. Sana po magkita ulit tayo sa susunod na exhibit. At syempre, ito yung boa constrictor or yung python na malalaki na, no? Ayaw ko niyan, medyo takot ako dyan. Pero ito ay mababait. Nakakita ko nito sa Malabon Zoo. O sa mga ibang mga nag-aalaga sa mga ahas, mga sawa, no po. At ito yung magandang bearded dragon. Ito, attractive sa akin itong kulay na to. Hindi ako nagkakamali, ito po ay alaga ni Sir Jack. Ito po ay alaga ni Sir Jack. Shoutout po sa iyo.
Salamat po Sir Jack, ang dami ko rin natutunan. Katulad din po ni Sir Jerome or Sir JM, ang dami po niya naikwento sa akin, i-share sa akin ng mga brilliant ideas sa pag-aalaga naman ng bearded dragon. Opo. At syempre, shoutout po dito sa ano ito, corn snake unlimited. Ito yung ibang klaseng corn snake. So, ang ganda ng mga kulay, ang ganda ng itsura, pero medyo allergic ako dyan. Allergic in the sense talaga ayaw ko ng ahas. Ayaw ko na. Yung tuklaw niyan eh. Siyempre, by nature, nanunuklaw pa rin sila. Pero syempre po, kanya-kanya tayo ng trip. No? Kung trip niyan, sige, okay. Ito, yung kay Beardy Dragons ba ito? Ano ba ito natin? Beardy Joe. Sir Beardy Joe. Shoutout po sa sir. Ang ganda po ng mga alaga niyo. Actually, attract ako sa mga alaga niyo. Parang mag-aalaga ko ng ganyan. Yan ang trip ko. Ganyan mga kulay-pula. No? Saka syempre kay Sir Jack. Gusto ko din. Si Sir Jack po, marami siya naituro sa akin in terms of bearded dragons. Po. Kasi yung specialty niya. Pagdating siya kay sa ball fighter sa Sir Jack. Pero syempre po, huwag nakakalimutan, please subscribe to my channel, Skipper TV. Shoutout po sa Technical Kaizen Exotics. Shoutout po sa inyo lahat. Salamat po sa organizers, sa lahat ng contestants, sa lahat ng staff, judges ng NRC National Reptile Competition 2025 na ginanap sa Ayala Malls, Cloverleaf, Balintawak, Quezon City. Sana po magkaroon pa kayo ng maraming mga ganito exhibits at kung may time po ako, susubukan ko sadyain kayo sa inyong mga breeding places o sa inyong mga bahay, mga abala ko kasi na kayo in advance. Salamat po at sana po huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa aking channel, Skipper TV. Please follow my Facebook page. Thank you for watching. Have a great day everyone. Goodbye po.